Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3256 hanggang 3260 na po. Dalawang tao ang dumating sa gate ng paaralan, ang sasakyan ni Bruce Lee ay nakaparada pa rin sa gilid ng kalsada, ngunit ang tao ay walang anino, kaya medyo kakaiba ang pakiramdam ni Aaron. Kahit na matagal ko nang hindi kilala si Bruce Lee, alam niya kung anong klaseng tao si Bruce Lee. Hindi siya maaaring tumanggi na manatili sa kanyang post nang walang dahilan. Hindi ka naman pababayaan ng driver mo diba? Tumawa si Chi-Hien. Umiling si Han Sanchen at mukhang seryoso. Kapag binuksan ni Aaron ang kanyang isip at naramdaman si Bruce Lee sa kalapit na lugar, ang paggalaw na nagmumula sa isang eskinita ay parang yelo ang Aaron. Hintayin mo muna ako sa kotse. Sabi ni Aaron. Anong problema? Alam na ang tono ni Aaron ay hindi masyadong tama, nagtanong si Chi-Hien na may kainahinala. Hindi sumagot si Aaron, bagkus ay dirdiretsong naglakad patungo sa eskinita. Hindi naiintindihan ni Chi-Hien kung ano ang nangyari, at hindi siya nangangahas na manggulo. Makakabalik lang siya sa sasakyan ng masunurin. Sa eskinita, binugbog si Bruce Lee, isang grupo ng mga tao na hindi niya kilala. Naghihintay si Bruce Lee ng Aaron sa gilid ng kalsada. Bigla niyang gustong hit ng sigarilyo. Para maiwasan ang amoy ng usok sa sasakyan, bumaba siya ng sasakyan. Pero bago pa magsindi ang sigarilyo, may mga kakaibang tao ang lumapit sa kanya. Walang sabi-sabi, kinaladkad nila siya sa eskinita at binugbog. Sino ka? Ang maliit na dragon sa lupa ay nagtatanong sa karamihan. Hindi mo alam kung sino ang nasaktan mo, hindi ba? Tanong ng isa sa kanila kay Bruce Lee na nakangisi. Naalala lang ni Bruce Lee na nakilala niya ang kanyang mga dating kampan kaninang madaling araw. Sinabi nila na gusto ni Chen Fei na makaganti sa Aaron. Ang mga taong ito marahil ang nakuha ni Chen Fei. Si Chen Fei ba? Nakangiting sabi ni Bruce Lee, talagang naglakas loob na manghingi ng gulo ang tandang iyon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. It doesn't matter who it is. Ang mahalaga tapos ka na ngayon. With that, sinipa ulit ng lalaki si Bruce Lee ng malakas. Sa oras na ito, biglang narinig ng eskinita ang boses ni Aaron, "Stop it." Nang marinig ang tunog na ito, gamaan ang loob ni Bruce Lee. Hanggat dumating ang amo, ano itong maliliit na bulag? Munting kaibigan, hindi ka darating para panindigan siya. Little brother, walang magawa. Umuwi ka na at uminom ka ng gatas. Huwag kang mawawala, masisiraan ka ng ulo. Let's go now. Ang pag-aaway ay hindi bagay na pwedeng paglaruan ng mga batang tulad mo. Maraming tao ang nagsabi sa Aaron na may panunuya. Boss, ito ang mga taong tinawag ni Chen Fei. Sinabi ni Bruce Lee sa Aaron. Nagbago ang ekspresyon ng mga taong ito nang marinig nila ang salitang, boss. Nakakatawa na si Chen Fei ang dapat harapin. Ang ganitong uri ng mga bata, sulit ba si Chen Fei na gumastos ng maraming pera? Ikaw ba si Aaron? Tinanong ng isa sa kanila si Aaron. Hindi nagsalita si Aaron, ngunit dirdiretsong naglakad patungo sa kanila. Ayokong ihatid ka sa pinto. It saved us a lot of time. Kasabay nito, lumakad din hanggang patungo sa Aaron. Binayaran sila ni Chen Fei para harapin ang Aaron. Nangyari ito na bumangga sa Aaron. Natural, hindi nila pababayaan ang Aaron. Maya-maya, may malungkot na sigaw sa eskinita. Paano magiging kalaban ng Aaron ang ilang bulag? Naglakad si Han Sunny hanggang sa gilid ni Bruce Lee, halos walang anumang mga hadlang, at ang mga taong iyon, lahat ay bumagsak sa lupa.
Aaron ay makakatulong sa Bruce Lee up, nagtanong, paano, kailangan upang pumunta sa ospital. Napakamot ng ulo si Bruce Lee. Para sa mga katulad niya, ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagpunta sa ospital. Kung tutuusin, kulang pa ang kinakain niya kanina. Paano niya kayang pumunta sa ospital? Dati, kahit nasugatan siya, lilipas din ang pasensya niya. Hanggat ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib, si Bruce Lee ay hindi kailanman pupunta sa isang lugar tulad ng isang ospital. Boss, magaspang. Magaspang ang balat ko at makapal ang laman ko. Isang dosina na lang. Wala lang. Sabi ni Bruce Lee. Aaron tumingin, siya ay talagang ilang mga pinsala sa balat, hindi kasing seryoso ng pagpunta sa ospital. Tara na, sabi ni Aaron. Sinundan ni Bruce Lee ang Aaron. Nang madaanan ang mga lalaking nakahandusay sa lupa, sinisipa niya ang mga ito isa-isa upang mailabas ang kanyang galit. Bukod sa pagungol, isang bagay lang ang naisip ng mga taong iyon ay, paano magiging sanay ang batang ito. Ilang taon na silang gumagala sa ilog at lawa at araw-araw silang nag-aaway. Sa harap ng batang ito, wala na silang pagkakataong lumaban. Bumalik sa kotse, nakita ni Chi Hien ang pinsala ni Bruce Lee at alam niyang may nangyari sa kanya, ngunit ang matalinong si Chi Hien ay hindi nagtatanong ng marami. Kung tutuusin, ito ay isang bagay sa pagitan ng mga lalaki. Bilang isang babae, mas mabuting huwag siyang humadlang. Boss, saan ka pupunta? Tanong ni Bruce Lee kay Aaron. Bumalik ka muna sa hotel, pagkatapos ay sa bahay ni Chen. Tumingin sa bintana si Han Sanchen at malamig na sinabi, dahil nakababatang kapatid niya si Bruce Lee, kailangan niyang hanapin ang lugar na ito. At kailangan siyang harapin ni Chen Fei. Kung hindi malulutas ng Aaron ang problemang ito, palaging iiral ang problema. Hindi nagulat si Bruce Lee sa desisyon ni Aaron. Nang ahas ang Aaron na pasukin ang teritoryo ni na Chanjia at Moyang. Anong problema ng pamilya Chen? Ngunit hindi pumayag si Chi Hien. Nagtatanong lang siya tungkol sa pambubugbog kay Bruce Lee, pero hindi ibig sabihin na ayaw niyang sumali. Bumalik muna siya sa hotel at nilinaw niya na gusto niya siyang pabalaykan, sasama ako sa iyo. Panay ang tingin ni Chi Hien kay Around at sinabing, hindi mo kailangang pumunta. Hindi magandang bagay. Sabi ni Aaron, hindi, kung hindi ako pupunta, paano ko malalaman ang totoong ikaw? Sabi ni Chi Hien, kung titingnan ang matibay na saloobin ni Chi Hien at ang pangunawa ni Aaron sa kanya, kung talagang ibabalik mo siya sa hotel, tinatayang hindi siya bababa. Ang Aaron ay maaari lamang sumang-ayon ng may pag-aalinlangan, sinabi kay Bruce Lee, dumiretso sa pamilya ni Chen. Napangiti si Bruce Lee kahit bata pa sila, ngayon pa lang ay parang nanliligaw na sila ang kanyang sariling hipag. Siyempre, pagkatapos na bigyan ng babala ng Aaron, si Bruce Lee ay hindi naglakas loob na tawagin si Chi Hien bilang kanyang hipag. Boss, sa katunayan, kaninang umaga, narinig ko ang mga nakababatang kapatid na lalaki, sabihin na gustong guluhin ka ni Chen Fei, ngunit hindi ko ito sinabi sa iyo sa unang pagkakataon, sa daan patungo sa bahay ni Chen. Sinabi ni Bruce Lee kay Aaron na nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay, sobrang pagsisisi ang nararamdaman niya, wala namang masama. Ito ay isang maliit na bagay na sinabi ng Aaron. Sa nakaraan, ang pakikitungo kay Chen Fei ay isang maliit na bagay. Hindi maniniwala si Bruce Lee. Ngunit ngayon, pagkatapos na makita ang kapangyarihan ni Aaron, iniisip pa nga ni Bruce Lee na wala ito. Ano ang pamilya Chen? Maihahambing ba nila kay Chan Changsheng? Can you compare with Moyang? Boss, kung ipagtaksilan kita sa buhay ko, wala man lang akong qualification para maging lalaki. Matigas na sabi ni Bruce Lee. Hindi pinapansin ng Aaron ang biglaang loyalty ni Bruce Lee, dahil ngayon ay gangster pa rin si Bruce Lee na walang gaanong kakayahan, at hindi rin alam kung kaya ba niyang lumaki sa hinaharap, kaya naman ang halaga ni Bruce Lee kay Aaron ay limitado. Sa yugtong ito, ang kanyang pinakamalaking kahalagahan sa Aaron ay ang driver, at ang driver ay maaaring palitan ng sinuman. Sa kaso ng maliit na halaga, natural na hindi siya bibigyan ng pansin ng Aaron. Siyempre, kung ang paglago ni Bruce Lee sa hinaharap ay kayang balikatin ang mabigat na responsibilidad at may kakayahang pangasiwaan ang sarili niyang mga gawain, hindi takutol si Han Sanchen na linangin siya. Matatagpuan ang pamilya Chen sa isang high-end na residential area. Hindi man ito may kukumpara sa villa area,
Isa rin ito sa pinakamagandang gusali sa Yuncheng. Kung may kakaibang sasakyan na gustong pumasok sa komunidad, dapat itong nakarehistro. Medyo matalino din si Bruce Lee. Sinabi niya sa security guard na sila ang mga bisita ng pamilya Chen. Nang marinig ito ng security guard ay inakala ng lalaki na may luxury car na Maybach ang nagmamaneho kaya pinabayaan niya ito. Boss, ang snob ng mga security guard na ito. Kung magpalit sila ng masamang sasakyan, hindi nila ito bibitawan. Napabuntong hininga na sabi ni Bruce Lee. Ang isang luxury car ay isang uri ng patunay ng lakas. Kapag may lakas ka lang makakabili ka ng luxury car. Kapag pinahinto ng isang security guard ang isang sasakyan na ganito ang antas, natural na dapat niyang isipin kung ang may-ari ng sasakyan ay maaaring masaktan siya. So in a way, it's not power, it's na wala silang lakas ng loob na hindi bumitaw. Ang nakikita mo ay pang-ibabaw lang. Sabi ng Aaron. Anong surface? Tanong ni Bruce Lee na may pagtataka sa mukha. Pagkatapos mong ay parada ang sasakyan, pumunta ka at alamin kung saan nakatira ang mga Chen. Sabi ni Aaron. Ang mga pagdududa ni Bruce Lee ay hindi pa nalulutas, ngunit ang Aaron ay ayaw na ipagpatuloy ang paksa, kaya maaari lamang niyang pigilan ang kanyang pagkamausisa. Ngunit nakaupo sa tabi ng Aaron, si Chi Yian ay may ngiti sa kanyang mukha. Mukhang naiintindihan niya ang kahulugan ng Aaron. Ngunit naiintindihan ni Chi Yian, ito ay hindi isang kakaibang bagay, sa kanyang maingat na pag-iisip, maaaring isipin na ito ay hindi nakakagulat. Pagkatapos mag-park sa parking lot, hindi bumaba ng kotse sina Aaron at Chi Yian. Pumunta si Bruce Lee para alamin kung nasaan ang pamilya Chen. Ano ang ibig mong sabihin sa pangungusap na iyon? Tanong ni Chi Yian kay Aaron. Bakit ako tatanungin kung naiintindihan mo? Walang magawa si Aaron. Gusto ko lang malaman kung katulad mo ang tingin ko, sabi ni Chi Yian. Then tell me what you think. Sabi ni Aaron. Napangiti si Chi Yian at sinabing, ang tinatawag mong surface ay dapat ang kapangyarihan na nakikita ni Bruce Lee. Ngunit ang totoong sitwasyon ay natatakot ang security guard sa mga taong nagmamaneho ng ganitong uri ng sasakyan, kaya ang paglaya niya ay higit pa dahil hindi siya nangangahas na pigilan ito. May problema ba? Ang intuition ni Aaron ay nagsasabi sa kanya na tila gustong pabulaanan ni Chi Yian ang kanyang ideya, kaya ang mukha ni Aaron ay walang kamalay-malay na nagpakita ng mapait na ngiti. Siyempre may mga problema, sabi ni Chi Yian. Hindi naman talaga kailangang harapin ang ganoong kaliit na bagay. Paano kung matalo ka? Ang karanasan sa buhay ni Aaron ay hindi talaga maihahambing sa kay Chi Yian, kaya kung talagang magtalo ang 2 taong ito tungkol sa bagay na ito, hinding-hindi mahuhuli ang Aaron, at mayroong 99% na posibilidad na matalo si Chi Yian. Ganyan ka ba ka-confident na makukumbansi mo ako? Kumpiyansa na sabi ni Chi Yian. Siyempre, tiwala si Han Sanchen. Inamin niya na si Chi Yian ay napakalakas sa kanyang mga kapantay, ngunit si Han Sanchen ay mababaw sa parehong edad. Sa katunayan, mayroon siyang mga dekada ng karanasan sa buhay, na hindi maihahambing ni Chi Yian. Nang malapit na sila magtalo, biglang bumalik si Bruce Lee. Dahil dito, nakatakas ang Aaron. Kung tutusin, hindi maganda para sa kanya na matalo o manalo sa ganitong bagay. Bukod dito, gaya ng kasabihan, ang mabubuting lalaki ay hindi nakikipag-away sa mga babae, at ang Aaron ay walang planong ay bully si Chi Yian. Gayunpaman, galit na galit si Chi Yian. Mukhang na-depress siya dahil naapektuhan ni Bruce Lee ang performance niya. Boss, nahanap na ng pamilya Chen. Sabi ni Bruce Lee kay Aaron. Lead the way. Tumango si Bruce Lee at naglakad sa harap ni na Aaron at Chi Yian. Naaalala ko pa noong si Mal Lins ay kinuha ni Mo Yang, si Bruce Lee ay puno ng takot. Kapag pumunta siya sa Changjia, si Bruce Lee ay kinakabahan din. Ngunit ngayon, habang papunta sa bahay ni Chen, ang kanyang kalooban ay partikular na nakaka-relax. Hindi naman siya natatakot, inaabangan pa niya ang mga susunod na mangyayari. Dahil nakita ni Bruce Lee ang ugali ng mas makapangyarihang mga karakter sa harap ng Aaron, hindi niya pinansin ang pamilya Chen. Si Bruce Lee mismo ay may kamalayan din sa pagbabago ng kaisipan, na ginagawang medyo hindi kapanipaniwala. Noong nakaraan, kahit ang mga taong kastatus ni Chen ay nagawa siyang iwasang ma-provoke. Ngunit ngayon, kahit na siya ay dumating upang makahanap ng isang bagay sa kanyang sarili,
Hanggat ang Aaron ay naroroon, si Bruce Lee ay may tranquilizing needle sa kanyang puso. Hindi naman siya natatakot. Pagdating ko sa baba ng apartment ni Chen, nakasalubong ko ang isang medyo may edad na babae na may kasamang bata, at dirdiretso silang umakyat sa elevator. Nang pinindot ni Bruce Lee ang elevator floor, halatang nagbago ang ekspresyon ng medyo may edad na babae. Sapagkat ang komunidad na ito ay kabilang sa isang pamilya, at ang sahig na pinindot ni Bruce Lee ay ang kanyang tahanan, ngunit hindi siya pamilyar sa mga taong ito, o kahit na hindi pa sila nakikita kahit kailan, ikaw ba ay mula sa pamilyang Chen? Sa oras na ito, biglang nagtanong si Aaron sa medyo may edad na babae, dahil hindi niya pinindot ang elevator, kaya nahulaan ni Aaron na ang sahig na pupuntahan niya ay kapareho ng kanyang sarili. Sino ka ang mga babaeng nasa katanghaliang gulang hindi alerto kay Aaron at Chihian kung tutuusin, dalawa lang silang bata, pero medyo naiinis sila sa bastos na tulad ni Bruce Lee. Nasa bahay ba si Chen Fei? Nagtanong si Aaron, hinahanap mo ba si Chen Fei? Sumimangot ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Siya ang madraste ni Chen Fei. Kilala niya si Chen Fei, na isang manggugulo lamang. Halos araw-araw nililinis ni Chen Bishan, ama ni Chen Fei, ang puwitan ni Chen Fei. Kaya kapag narinig ng mga babaeng nasa katanghaliang gulang ang mga taong ito na dumarating, upang mahanap si Chen Fei, hindi nila malay na iniisip na maaari siyang magdulot ng gulo muli. Wala ba siya sa bahay? Aaron tanong mahinang ngiti. Ang batang ito, 10 araw at kalahating buwan ay hindi umuwi ay isang normal na sitwasyon, mula sa last time at home, that is a week ago, hindi siya umuwi sa loob ng 1 linggo. Kung gusto mo siyang hanapin, pwede kang pumunta sa mga nightclub, hindi mahalaga. Kung hindi mo siya nakikita, tingnan mo ang kanyang ama. Aaron Wei. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!